Hello guys, welcome sa aking walang kwentang channel. So nandito naman tayo para sa panibagong video. So ngayon, parang update lang ito para sa ating pagpapalit from Energy Wizard to Swiftness Wizard. So ano ba mas maganda? So ito, subukan natin, no. Parang experiment ko lang din ito, pero kapag nagandahan tayo, gagawin na natin siya or magiging permanent na siya para sa atin. Okay, kasi parang may nakikita ako na wizard na swiftness, pero kukunti lang sila. At bakit kaya sila nagiging swiftness na wizard? Okay, at bakit mas marami yung energy na wizard? Okay, ginawa na natin ito. Magpapalit tayo, isi-switch lang natin yung ating master talent from energy to swiftness. So na-reset lahat ng ating yung mga skills ko, no? Pero same pa rin yan. Medyo nahihirapan kasi ako sa pagano ng cursor ko dito dahil yung cellphone ko medyo nabasa kasi siya nung hulugan falls tayo. So ito, papatasin natin yung AG natin sa master talent, yung AG up, kasi isa yan sa mga points natin para tumigas yung character natin, at the same time tumaas yung ating defense, yung attack speed natin bumilis, tumaas yung ating SD. Kinuha rin pala natin yung skill dito, yung poison, yung vermlent ata yan, hindi ko pa siya nabasa eh. So yan yung ating mga skills na kukunin. Kung mapapansin nyo yung skills natin nag-on lahat. So siguro dahil nag-effect yung nag-change tayo ng ating master talent. So ito, patatasin din natin itong restore SD pagka tinitira tayo or may umaatake sa atin. Syempre kapag PVP yan, patatasin natin yan kasi wala na tayong ibang mapatas na ibang attributes dito eh. Ayoko naman yung immune, ayoko rin naman yung shield dahil more on yung shield natin na ginagamit is attack, hindi siya defense. Kasi syempre kailangan pa rin natin ng bawas kahit papano, lalo pag nagka-RB ako. So yan, kaya yun ang ginawa ko, no? Yan ang pinataas natin, yung AG at saka tong SD lang. Kinuha na natin siya para makuha natin, ma-unlock natin yung mga susunod na mga skills. Okay? Anyway, ito pinataas ko na tong class talent ko, no? Level 30 na siya. So tapos ito yung handheld naman, dahil ito magiging primary skill natin, i-level up natin siya hanggang 10. Dahil nga yun yung pinaka importante or yung pinaka gagamitin natin madalas sa RB, sa PVP, at syempre sa PK, no? Yan yung gagamitin natin, yung handheld na yan. Tapos patatasin din natin yung poison, pero kapag nagle-level up na lang tayo, kinuha rin natin yung last skill, yung oblique ba to? Hindi ko alam kung anong basa dyan, medyo maliit lang din sa screen kaya hindi ko siya mabasa. Tapos itong Venom Mastery, so kukuhain natin siya, patatasin natin siya dahil nag-level 5 na ito, level 10 na yung ating handheld. Tapos itong handheld lightning natin, yung thunder natin, ima-max level natin yan. Tingnan nyo, dahil nag-level 15 na tayo dyan dati, level 19 na nga, diba? So patataasin lang natin siya hanggang ma-max level natin siya. Tapos kukunin din natin, patatasin natin din tong isang skill natin. Yan, hindi mo natin yan kukunin kasi medyo magastos eh. Unahin natin tong isa sa mga kinakailangan natin kapag PVP, at the same time sa yan yung parang poison, yung sa PVP at saka sa RB. Yan, importante yon. Ito hindi ko muna ito kukuhain, last na yan, last priority yan. So dalawa lang, yung thunder at saka yung poison na parang bungo na kukunin natin. In terms of skill naman, ito babaguhin din natin siya kasi may pyroblast tayo dyan. Syempre may mga level 1 skill, 2, 3, 4 na level skill natin. So babaguhin natin siya guys. May bibilin tayong potion dyan para ma-reset yung ating ang ating skills, at the same time yung ating stats. Bibili tayo ng respect potion para sa ating stats, tapos bibili rin tayo ng oblivion potion para naman sa ating mga skills. So para stig 300 dyan, so nagastos na natin 300 sa respect, 300 sa oblivion, tapos 150 sa pag-change ng master talent. So 750 just na yung ating nagagastos guys. So, pero worth it yan guys, no? Yung ating pag-change ng ating master talent. Okay? Kapag nag-change pala tayo ng master talent, pati yung class talent natin ay mabapalitan na rin. So, hindi mo na kailangan i-reset yon. So, medyo makaka-menos ka doon, no? Sa gastos. So, medyo natataranta ako niyan yung ginagawa ko yan dahil nga medyo naninibago ako. Hindi ko alam kung saan ko i-click yung pag-reset ng skills. So, pumunta muna ako sa Emberland ba yan? Elberland. So dyan tayo magbasa-basa kasi medyo naguguluhan kasi ako eh.
So, yan. Ang papalitan kasi natin yung Pyroblast, medyo mahirap siyang ipa-level yung level 7 na yon kasi nung energy tayo, yun yung pinataas natin at importante yon sa energy. Yun yung primary na ginagamit nila. So, dito muna tayo sa ating stats. So, nireset natin siya. Kung mapapansin nyo, 1.9 ata yung ating energy. Tapos, kukunin lang natin yung energy niya doon sa fit na pwede natin masuot yung mga tier gears natin, yung tier 13 na gears natin. So, 1.6, gagawin natin siyang 1.6 para masuot natin yung ating gears, yung armor natin at saka yung the rest na ating mga equipment. Okay, tapos yung the rest na ating stats, inilagay ko na lahat sa AG. Kasi biruin mo yung meron tayong AG up dito by percent yon. So kapag 200 yung AG natin, kung 10% yung AG na madadagdag sa atin, so meron tayong 2,000 ang AG natin. So kung 10% ang madadagdag sa AG natin, so meron tayong bonus na 200 na AG. Tapos dinadagdagan pa natin yun sa ating fruits. So malaking factor rin yun dahil sa fruits natin. So lalo tayong kukunat, bibilis at syempre mataas ang ating SD. Ngayon, dito naman tayo sa ating skills. So pinalitan na natin siya. Sa akin mas ma-advise ko guys, kapag magpapalit kayo ng skills, kunin nyo muna yung mga skills na mga level 1, level 2. Ganyan, basta pag may napulot kayong book, gamitin nyo lang siya kasi pag nag-reset kayo, mas madami kayong skill shards na makukuha. At syempre yung mga quartz na yan. Okay? Dito medyo kinakapa ko pa kung ano bang magandang skills na i-upgrade ko kasi gusto ko i-level 7 itong thunder natin kasi yun yung primary na skill na gagamitin natin sa lahat ng aspeto ng ating paglalaro dito. Okay? So, ano na ba ginagawa ko dyan? So, titignan natin. Magka-craft tayo ng skills natin sa ating character. So, yan lang gagawin natin guys. So, tingnan natin kung ano unahin nating skills na i-craft. So, baka mabilis yung discussion natin, no? So, mga level 2 muna para hindi tayo maguluhan kasi sayang pagka nag-craft tayo ng sobrang dami or kapag ka na-doble yung ating pag-craft. Anyway, kung mabot ka dito sa parte ng ating video na to, please consider like and subscribe. Pakashare na rin itong video natin para mas marami pang mga ME players na maabot nitong video na to at naging guide nila para sa paglalaro ng MU Monarch. Anyway, bahala kayo kung gusto nyo o hindi, wala naman problema sa akin. So, kung mapapansin nyo dito, pinataasan natin yung teleport natin pero parang isa o dalawa lang yan kasi medyo mura pa pagka level 1, level 2. Pero pag level 3, parang 200 plus na skill shard. So, napapansin ko hindi siya worth it dahil parang 1 second lang yung mababawas doon sa cooldown ng ating teleport. Wala naman siyang damage. So, sayang naman kapag pinataas pa natin siya. So, kung meron man, kung patataasin natin siya sa susunod na, unahin muna natin itong mga importante na ating mga skills. Kung medyo mabilis yung ating discussions about dito sa ating MU Monarch guide, no? Pwede nyo namang ulitin yan, pwede nyo i-post, pwede nyo i-back yung ating video para mas maintindihan nyo, no? Ano ko lang, sinasort out ko lang kasi yung mga importante at the same time binibilisan natin para hindi ganun kahirap yung pag-upload dito sa Facebook, sa YouTube at maiksi yung ating video, no? Dahil nga syempre kakainin yung maraming data ko din dito pag nag-upload. Mahirap lang tayo guys, no? So yan, nag-upgrade na rin tayo ng Guardian Soul. Alam nyo ba guys, na itong Guardian Soul, gusto ko to i-level 7 kasi napakahirap niyang i-level 7. Pati yung Blizzard, pinapa-level natin siya. Parang level 5 lang ang gagawin natin dyan. Yung Guardian Soul kasi, or yung Mana Shield kasi, kapag level 6 siya, parang 60%, tapos by 10% chance na magkakas na 60% yung reduction sa mga RB, sa mga mobs, sa mga minions, or sa gold boss. So, dahil doon, syempre, mas malilesen yung damage natin. Minsan, dahil nga by chance pa rin siya na nagkakas. So, ni-level 6 ko siya. Pero gusto ko siyang i-level 7 dahil nga syempre, mayroon siyang dagdag na 5% chance na 60% reduction yung damage sa atin. So, dahil doon 60%, biruin mo yun. Kapag 60% yung reduction, ang laki ng bawas nun kung tayo ay nakikipag-PVP. Sa player yun guys, yung 60%. Tapos 5% chance siya. So, malaking tulong na rin siya guys kung alam nyo lang sa sobrang bilis umatake ng mga karakter dito. Papasok at ilang beses papasok yung percent ng 5% doon sa 60 reductions natin. Okay, so importante yun. Kaso, hindi natin siya ma-level 7 dahil nga medyo mahal. So, tsaka na siguro. Kaya siguro yung mga, yung mga spender,
nung top 1 namin kasi nagpalit siya ng wizard. Ang hirap niyang patayin. Nung naubos ko yung SD niya, sinubukan ko kasi siya, no. Anyway, ito ay past video na ito na nare-record natin, nasubukan na natin siya. Ito mga ilang oras, ilang araw. So, medyo sinubukan natin yung iba. Pinagpipigay natin yung iba, sinubukan natin, nag-test damage tayo. Tapos, dumating tayo dun sa top 1 namin. Siya ay top 1 wizard or top 1 overall. Tayo kasi ay top 7 lang. Nung naubos ko yung SD niya, hindi ko na mabawasan yung buhay niya talaga. Kasi ang lakas, ang tigas niya. Siguro nag-effect yung mana shield niya na yung 60 reduction. Kasi hindi ko mapatay eh. So, yun. Tapos, yan, pinataas din natin yung poison natin. Kasi importante yan, guys. Isa sa malaking reason kung bakit mapapatay natin na mabilis yung mga red boss. Yung poison natin. Bali, dalawa ang poison yan. Maganda yung poison ng yung skill ng swiftness, yung master talent niya kasi mayroong reduction ng defense yata yung yung kalaban mo, tapos mapo-poison pa siya. So, syempre kapag may reduction ng defense yung kalaban mo, syempre mas solid yung tatama na skill sa kanya. Tapos may knockback pa itong thunder natin, no? Kaya ni level 7 natin itong thunder natin, no? Mga thunders kasi na tayo. So, para sa atin ito, yung mga thunder lightning kasi nga matatanda na tayo. No, walang kwentang joke. So, Malison. So, i-level 4 din natin yan dahil importante yan. Hindi ko siya ma-level 5 kasi mahal na siya, no? Magastos na. Pero, i-level 5 natin siya kapag medyo nakipon-ipon na tayo ng skill shards. Kasi, importante rin yan, guys. Ewan ko kung na-level 5 ko siya, pero parang level 4 lang din. No, titingnan na lang natin yan sa Pero yung freeze kasi natin, so level 4 na rin yan, ni-level up na rin natin siya. So, bahala kayo tumingin dito kasi medyo naguguluhan pa ako. Basta yung thunder natin, ginawa natin siya level 7. Yung poison natin, level 4 ata yan. Tapos yung freeze natin, level 4 lang yan. Tapos yung teleport natin, level 1 or level 2 lang yan. Tapos yung blizzard natin, level 5 yung blizzard kasi ginagamit natin siya sa pa-level at the same time sa kapag AFK tayo pa-level sa mga minions. Tapos ginagamit din natin yung blizzard sa DS at saka sa BC, Blood Castle at saka sa Devil Square. Yun yung ginagamit natin. Hindi natin kinuha tong ES dahil syempre yung Evil Spirit kasi pwede siya sa DS, pwede rin siya sa Blood Castle. Ang problema kasi, syempre, mahihirapan ka makapag-farm sa AFK ka lang kung gamit mo ay Evil Spirit. So, mas pinili ko yung Blizzard kasi magagamit ko siya both sa minions kapag AFK ako at sa DS at saka sa BC. So, remember na yung pag-craft ng mga skills natin ay napakahirap dahil napakagastos nito. Tapos, yung Aurora natin, importante rin yan, i-level up nyo yan. Parang level 4 lang siya. Isa yan sa mga nagkakas ng ating combo. So, yan yung ating skill na set na ginagamit yung thunder natin. Level 7, level 4, or level 5 yung aqua beam or yung aurora. Yung poison natin at saka yung freeze, level 4 yan. Yung guardian soul, level 6. At ano pa ba? Yung isang poison natin, level 1 lang yan eh. So, yun lang yung halos na natin, ginagamit natin para sa swiftness na wizard, no? At ayoko i-spoil dahil nakikipag-PVP na tayo sa iba. I-upload na lang natin kung paano ba or kung gaano kalakas yung swiftness na wizard in terms of PVP sa RB, sa mga red boss, at the same time sa 3v3, syempre sa pagpa-farm, na pagfa-farm dahil nga syempre kapag ka AFK ka, importante din yan. So, hindi natin, kung mapapansin nyo, hindi natin ni-level up yung Pyroblast kasi hindi na natin siya gagamitin. Mamimiss kita Pyroblast, no? Mas mamimiss kita kaysa sa ex ko. Wah! So, yun. So, anyway, sana may naintindihan kayo or natutunan kayo sa ating channel, sa ating walang kwentang channel. So, please stay tuned para sa susunod nating mga video dahil mag-upload pa tayo para sa update nitong ating character na swiftness na energy. Tandaan nyo, yung mga sinasabi ko dito ay para sa mga gustong gayahin or maging guide ito paglalaro natin ng MU Monarch, no? Parang balance kasi sa akin to, itong swiftness na wizard kasi nung ako ay energy, medyo nahirapan ako sa PvP. Anyway, baka humaba yung ating video, ikakat na lang natin siya dito dahil nga pag-usapan na lang natin yung susunod na kabanata nitong ating
Swiftness na Wizard. So stay tuned and have a good day. Bye-bye.